Nagising si Althea Reyes ng alas. Asis ng umaga dahil sa pag-iyak ng kanyang anak na babae. Humihingi ng almusal si Maia. Iwinawagayway ang kanyang mga mabilog na kamay at nag-uunat sa kuna. Isang ordinaryong umaga. Isang ordinaryong araw. Kung hindi lang dahil sa loob ng 3 oras, ang kanyang buhay ay tuluyan ng guguho. Tahan na, mahal ko, bulong ni Althea. Habang buhat ang 1 taong gulang na sanggol. Papakainin na kita. Ang apartment na inuupahan niya sa nakalipas na 2 buwan ay isang maliit na 1-bedroom studio sa gilid ng Kamaynilaan. Matapos siyang palayasin ni Marco sa kanilang bahay, lumipat si Althea sa kanyang ina. Ngunit hindi sila nagkasundo sa iisang bubong. Paulit-ulit na sinasabi ni Aling Teresita, dapat ay nakinig ka sa asawa mo. Dapat hindi ka sumasagot. Ngayon, wala kang matitira. Pinakain ni Althea si Maia ng sinangag at itlog. Binihisan ito ng mainit na damit at inihanda ang bag na may mga gamit ng bata. Ngayong araw, kailangan niyang iwan ang kanyang anak sa ina. Kahit na laging nagrereklamo, masaya naman itong nag-aalaga sa kanyang apo. Tiningnan ni Althea ang orasan. 8:00 na. Kailangan na niyang umalis. Kung hindi ay mahuhuli siya. Ang pagdinig ay nakatakda sa 10:00 ng umaga. Nagsuot siya ng nag-iisang disenteng kasuotan na mayroon siya. Isang kulay abong palda at puting blusa, na binili pa bago siya magbuntis. Maluwag na ang mga damit. Sa mga nakalipas na buwan, labis siyang pumayat dahil sa stress. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang maputlang mukha, walang kolorete, walang kislap. Isang pagod na 30 taong gulang na babae, na natatakot sa kinabukasan. Alas at suo ng umaga, nasa harap na sila ng isang lumang gusali, kung saan nakatira si Aling Teresita. Oh, andyan ka na pala? Bungad ng ina, na nakasuot ng duster at may iritadong mukha. Akin na siya. Basta bumalik ka bago mananghalian. May mga lakad ako, Nay. Sinabi ko na po, maaaring tumagal ang hearing sa korte. Pagod na sabi ni Althea. Habang inaabot si Maya, korte, bumuntong hininga si Aling Teresita. Hindi mo rin naman mapapanalunan ang kasong iyan. Wala kang ang pera para sa abogado. Samantalang ang asawa mo ay may pera at koneksyon. Dudurugin ka niya sa isang iglap. Sinabi ko na sa'yo, makipag-ayos ka, humingi ka ng tawad, para man lang magbayad siya ng sustento. Hindi ako babalik sa kanya. Mahina ngunit matatag na sabi ni Althea. Hinding-hindi, halimaw siya. Tanga ka, buntong hininga ng ina. Isang mayabang na tanga na may anak. Walang trabaho. Walang pera, at naghahabol ka pa ng karapatan. Sige na, umalis ka na. Huwag ka lang umasa ng himala. Walang himala. Hinalikan ni Althea si Maia. Sa pisngi at lumabas. Huminga siya ng malalim sa mamasa-masang hangin ng umaga. Dala ng ambon na katitila lamang. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naninikip ang kanyang dibdib sa takot. Tama ang kanyang ina. Wala siyang abogado. Wala siyang pera para dito. Wala siyang kahit ano. Maliban sa isinumpang prenuptial agreement na pinilit siyang pirmahan ni Marco, 1.5 taon na ang nakalipas. Noon, pagkatapos ipanganak si Maia, umuwi siya na may dalang mga papeles at sinabing, pirmahan mo ito, formalidad lang ito. Para kung sakali, para maayos lang. Pagod na pagod si Althea. Kulang sa tulog. At may kargang sanggol. Hindi niya binasa ng mabuti ang kasunduan. Pumirma lang siya kung saan itinuro ni Marco. At ngayon, lumabas na ayon sa kasunduang iyon. Wala siyang makukuha sa annulment. Ang buong kondo, na binili habang kasal, ay mapupunta kay Marco. Lahat ng ari-arian ay sa kanya. At sa kanya ay sustento lamang para sa bata. At iyon pa ay ang pinakamababa. Sumakay si Althea sa bus, at nagtungo sa sentro ng lungsod, sa gusali ng Regional Trial Court. Habang nasa daan, sinubukan niyang alalahanin ang anumang nabasa niya sa internet tungkol sa paghahati ng ari-arian. Ngunit nagkakagulo ang kanyang mga iniisip. Lumalabo ang mga salita. Sa loob niya,
lumalaki ang tahimik na takot mula sa kawalan ng pag-asa at kapahamakan. Naalala niya kung paano niya nakilala si Marco. 3 taon na ang nakalipas. Mas matanda ito sa kanya ng 7 taon. Isang matagumpay na negosyante. May-ari ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon. Magalang. Mapagbigay. Maalalahanin. Nagtrabaho si Althea bilang administrator sa isang fitness club. Namuhay ng simple. Nangangarap ng pamilya at mga anak. Literal na tinangay siya ni Marco sa kanyang pagpupursige. Mga bulaklak araw-araw. Mga restaurant. Mga regalo. Pagkalipas ng 4 na buwan, nag-propose siya. Pagkalipas ng 2 buwan pa, nagpakasal sila. Sa unang taon, masaya sila. Pagkatapos ay nabuntis si Althea. At doon, nagsimulang magbago si Marco. Naging mapaghanap siya. Irritable. Palaging kinokontrol ang bawat galaw niya. Pinagbawalan siyang magtrabaho. Sabi niya, dapat siyang manatili sa bahay, mag-asikaso ng mga gawaing bahay, maghanda para sa pagiging ina. Sumunod si Althea. Tila normal lang iyon sa kanya, na nag-aalala lang siya para sa kanya at sa bata. Pagkatapos manganak, lalong lumala. Halos hindi na umuuwi si Marco. Gabi na kung dumating. Amoy pabango ng iba. At maikli ang sagot sa mga tawag. At kalahating taon, matapos isilang si Maia, diretsahan niyang sinabi, may iba na ako. Magfa-file ako ng annulment. Mag-empake ka at umalis. Hindi naniwala si Althea noon. Akala niya, pansamantalang pagkalito lang iyon, na magbabago pa ang isip niya. Ngunit hindi nagbago ang isip ni Marco. Nag-file siya ng annulment pagkalipas ng 1 buwan. At ngayon, heto na ang pagdinig. Huminto ang bus sa plaza, kung saan matatagpuan ang gusali ng korte. Bumaba si Althea, inayos ang luma niyang jacket para sa tag-ulan, at dahan-dahang naglakad sa bangketa. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumalikod at tumakbo. Ngunit saan? Sa kanyang ina, na walang ginawa kundi manumbat. Sa inuupahang studio, na sa 1 buwan, ay wala na siyang ipambabayad? Hindi. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang subukan man lang. Lumapit si Althea sa gusali ng korte. Kulay abo, strikto, na may matataas na haligi sa pasukan. Kakaunti ang mga tao. May mga nakatayo. May mga nakikipag-usap sa telepono. Huminto si Althea, ilang metro mula sa pasukan. Sinusubukang ayusin ang kanyang isipan. Iisa lang ang umiikot sa kanyang isip. Ano ang sasabihin niya sa hukom? Paano niya ipapaliwanag na hindi makatarungan ang kasunduan? Paano niya papatunayan na pinilit siyang pumirma? At biglang may lumapit sa kanyang isang babae. Matangkad. Balingkinitan. Mga nasa 30 taong gulang. Nakasuot ng isang formal na madilim na kasuotan. Kulay kastanyas ang buhok. Kalmado ang mukha. Ngunit ang mga mata ay mapanuri. Nag-aaral. Althea Reyes? Mahinang tanong niya. Nagulat si Althea. Opo. Sino po sila? Hindi mahalaga. Lumapit ang babae at iniabot ang kanyang kamay. Sa kanyang mga daliri, may hawak siyang isang nakatuping papel. Kunin mo. Basahin mo ito sa korte. At huwag kang matakot. Kinuha ni Althea ang sulat nang hindi namamalayan. Hindi ko po maintindihan. Maiintindihan mo rin. Isinuksok ng babae sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit na business card. Magaling siyang manakot. Pinagdaanan ko na iyan. Magsalita ka ng may tiwala. Huwag mong hayaang tapakan ka niya. May karapatan ka sa katarungan. Sino po kayo? Hingal ni Althea. Ako yung dating nakatayo rin dito mag-isa. Ngumiti ang babae. Ngunit malungkot ang ngiti. Magaling si Marco Santos sa pag-iwan ng mga asawa. Pero natuto akong lumaban. Matututo ka rin. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Nawala sa gitna ng mga dumadaan. Naiwan si Althea na may hawak na sulat. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Binuklat niya ang papel. Malinaw at tuwid ang sulat kamay. Maikli ngunit makahulugan ang teksto. Sabihin mong itinatanggi mo ang marriage settlement.
dahil ito ay salungat sa mga kinakailangan ng family code at nagpapalala sa iyong kalagayan. Humingi ka ng sustento para sa iyong anak at para sa iyong sarili hanggang sa maging 3 taong gulang ang bata. Sabihin mong sang-ayon ka sa annulment at ayaw mong manirahan kasama ng isang nangaabuso. Ngunit kailangan niyang tuparin ang mga hinihingi ng family code. Lahat ng naipundar sa loob ng 2 taon. Ang magkasamang ari-arian ay hatiin sa gitna. Ang kondo ay binili habang kasal. Ito ay para sa inyong dalawa. Ang kanyang bahay at negosyo bago kayo ikasal ay manatili sa kanya, ngunit lahat ng kanyang kinita sa loob ng 2 taon na ito, hayaan nilang hatiin sa gitna. Binasa ni Althea ang sulat ng 3 beses. Tumigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. May kung anong kumalabog sa loob niya, na para bang isang pinto ang bumukas, at sa likod nito ay may liwanag. Kinuha niya ang business card mula sa kanyang bulsa. Attorney Natalia Cruz, abogado, at isang numero ng telepono. Cruz, naalala ni Althea na minsan ay nabanggit ni Marco na ang kanyang unang asawa ay may ganitong apelyido. Siya kaya iyon? Tumingala si Althea at tumingin sa gusali ng korte. Hindi nawala ang takot. Ngunit ngayon ay may kasama na itong iba. Determinasyon, galit, pag-asa. Inilagay niya ang sulat sa kanyang bag at humakbang papasok. Malamig at tahimik sa loob. Madilim at malungkot ang mga pasilyo. Umakyat si Althea sa 2 palapag. Natagpuan ang tamang silid. Nakasara ang pinto. Sa tabi, sa isang bangko, may ilang taong nakaupo, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Isang matandang babae na may makapal na folder ng mga dokumento. Isang binatang lalaki na may gusot na damit. Isang mag-asawa na nagbubulungan. Tungkol sa kung ano, umupo si Althea sa bangko at hinawakan ng mahigpit ang kanyang bag. Kumakabog pa rin ang kanyang puso. Ngunit ngayon, alam na niya kung ano ang sasabihin. Ngayon, mayroon na siyang plano. Isang plano na ibinigay sa kanya ng isang estrangherong babae. Isang babae na pinagdaanan ang parehong bagay. Lumipas ang 10 minuto. Paulit-ulit na binabasa ni Althea ang sulat. Isinasaulo ang bawat salita. Ang marriage settlement ay salungat sa family code. Nagpapalala sa kalagayan. Humingi ng sustento at suporta para sa sarili. Hatiin sa gitna. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa sarili na parang isang dasal. Bumukas ang pinto at lumabas mula sa silid ang isang lalaki na nakasuit. Sa likod niya si Marco. Nanigas si Althea. Ang kanyang dating asawa ay mukhang tulad ng dati. Matangkad, maayos ang pangangatawan, nakasuot ng mamahaling kulay abong suit, at may maayos na gupit. Kalmado ang mukha, may tiwala sa sarili. Tumingin siya sa pasilyo at nakita siya. Ngumisi. Althea, dumating ka. Pantay ang kanyang boses, halos malambing. Ganito siya magsalita kapag gusto niyang ipakita ang kanyang pangingibabaw. Mag-isa? Walang abogado? Kung gayon, mas mabilis tayong matatapos. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang dalaga na mga 25 taong gulang. Isang matangkad na blonde na nakasuot ng hapit na damit at may barnisadong sapatos na may mataas na takong. Ang kabit ni Marco. Ang mismong kabit na dahilan kung bakit sinira ni Marco ang kanilang pamilya. Tumingin siya kay Althea na may halong pang-iinsulto. Sinusuri ang kanyang murang kasuotan, ang mga gasgas na sapatos. Huwag kang mag-alala. Lumapit si Marco kay Althea. Ibinaba ang boses. Lahat ay magiging patas. Ayon sa kasunduan. Naaalala mo naman siguro kung ano ang pinirmahan mo? Tahimik si Althea. Sa loob niya, nag-aalab ang galit, ngunit pinilit niyang huminga ng maluwag. Huwag sumuko. Huwag magpakita ng kahinaan. Mr. Santos. Tara na, sabi ng abogado. Inaayos ang kanyang salamin. Attorney Michael David. Nakita siya ni Althea minsan. Nang dumating si Marco na may mga dokumento para sa annulment, isang lalaki na mga 40 taong gulang, may malamig at mapanuring mga mata at maninipis na labi, tumayo ng tuwid si Marco at ngumisi muli.
Magkita na lang tayo sa loob, Althea. Huwag kang mag-alala. Hindi ako halimaw. Magbabayad ako ng sustento para sa bata. Pero sa akin ang kondo, ayon sa kasunduan. Naiintindihan mo naman siguro. Lumakad siya palayo. At sumunod ang kabit, tumutunog ang mga takong. Sinundan sila ni Althea ng tingin. At muli siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit sa kanyang bag, naroon ang sulat at ang business card. Hindi siya nag-iisa. Muling bumukas ang pinto ng silid. At isang sekretarya, isang matabang babae na may salamin, ang tumawag sa kanya. Althea S. Reyes, pasok po kayo. Tumayo si Althea at pumasok sa silid hukuman. Isang maliit na silid na may mahabang mesa kung saan nakaupo ang hukom. Isang babae na mga 50 taong gulang. May mga uban sa buhok at striktong mukha. Judge Elena Reyes. Ayon sa nakasulat sa plaka, nakaupo na si Marco, kasama ang kanyang abogado sa isang panig ng mesa. Ang kabit ay umupo sa bangko para sa mga bisita. Umupo si Althea sa tapat. Tiningnan siya ng hukom sa ibabaw ng kanyang salamin. Magsimula na tayo. Kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal at paghahati ng ari-arian. Petitioner Marco N. Santos. Respondent Althea S. Reyes. Nabasa ninyo ba ang petisyon? Opo. Mahinang sagot ni Althea. Pakilakasan po ang inyong boses. Sang-ayon ba kayo sa mga hinihingi ng petitioner? Hinawakan ni Althea ng mahigpit ang kanyang bag. Naalala ang sulat. Naalala ang mga salita ng estrangherong babae. Magsalita ka ng may tiwala. Tumingala siya. At tumingin sa mata ng hukom. Hindi po ako sang-ayon. Itinaas ni Judge Elena Reyes ang kanyang tingin mula sa mga papeles at masusing tiningnan si Althea. Ipaliwanag mo ang iyong panig. Sa anong mga partikular na hinihingi ng petitioner ka hindi sumasang-ayon? Huminga ng malalim si Althea. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita mula sa sulat. Kailangan niyang sabihin ang mga ito ng malinaw at may tiwala. Ito ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Sumasang-ayon po ako sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ayoko nang manirahan kasama ng taong ito, kahit isang araw pa, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa paghahati ng ari-arian. Ayon sa marriage settlement, nagsimula siya. Sinusubukang magsalita ng malakas at tuwid. Kinukwestiyon ko ang kasunduang ito dahil ito ay lubos na nagpapalala sa aking kalagayan at sumasalungat sa mga pamantayan ng Family Code of the Philippines. Ngumisi si Marco at nagtatakang tumingin kay Althea. Hindi man lang tumingala ang abogado na si David, gumagawa ng mga tala sa kanyang notepad. Ang babae, na nakaupo sa bangko, para sa mga bisita, ay bored na tinitingnan ang kanyang manicure. Sumimangot ang hukom. Ang marriage settlement ay kusang loob ninyong pinirmahan. Formalidad? Oo. Naramdaman ni Althea ang pagdududa at takot na bumabalot sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya. Ngunit sa katunayan, pinirmahan ko ito 6 na buwan pagkatapos kong manganak. Noong ako ay nasa maternity leave, na may sanggol sa aking mga braso. Sa ilalim ng emosyonal na pressure, sinabi sa akin na ito ay isang formalidad lamang. Hindi ko naintindihan ang mga kahihinatnan. At ang mga tuntunin ng kasunduang ito ay nag-aalis sa akin ng karapatan sa pantay na paghahati ng mga ari-ariang naipundar namin ng magkasama. Your Honor, sabat ni Attorney David, sa wakas ay nag-angat ng ulo. Ang marriage settlement ay pinatunayan ng isang notaryo. Ang respondent sa oras ng pagpirma ay nasa hustong gulang. Walang anumang pamimilit na nangyari. Siya mismo ang naglagay ng kanyang pirma. Ipinaliwanag sa kanya ng notaryo ang lahat ng mga kahihinatnan na kinumpirma ng kanyang selyo at pirma. Hindi ko itinatanggi na pumirma ako. Lumingon si Althea sa hukom, ngunit hinihiling ko sa korte na huwag ilapat ang mga tuntunin ng marriage settlement sa paghahati ng ari-arian. Dahil inilalagay ako nito sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Ayon sa kasunduan, wala akong makukuha sa mga naipundar namin ng magkasama. At mayroon kaming 1 taong gulang na anak. Ako ay nasa leave para alagaan siya. Hindi ako makapagtrabaho. At sa katunayan,
ay naiiwan akong walang kabuhayan at walang tirahan. Tumango ang hukom at gumawa ng tala sa kanyang mga papeles. Ano pang mga kahilingan ang inyong inihahain? Naramdaman ni Althea na bumabalik sa normal ang kanyang paghinga. Kinakaya niya. Sa ngayon, kinakaya niya. Hinihiling ko po ang sustento para sa aming anak na si Maia at hinihiling ko na magtakda ng sustento para sa akin hanggang sa umabot ang bata sa 3 taong gulang. Dahil ako ay nasa leave para alagaan ang bata at wala akong kakayahang suportahan ang aking sarili. Hinihiling ko rin sa korte na isaalang-alang na sumasang-ayon ako sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ayaw kong manirahan sa isang taong gumamit sa akin ng psychological pressure at mapang-abusong pag-uugali. Ngunit hinihiling ko na sundin ang mga kinakailangan ng family code sa paghahati ng ari-arian. Your Honor, muling sumabat si David, inaayos ang kanyang salamin. Ang aking kliyente ay hindi tumututol sa sustento para sa bata. Ngunit ang sustento para sa dating asawa ay isang pinagtatalunang punto. Bukod dito, ang mga paratang ng mapang-abusong pag-uugali ay walang anumang katibayan. Direktang itinatadhana ng family code ang karapatan ng asawang nag-aalaga sa isang karaniwang anak na wala pang 3 taong gulang na makatanggap ng sustento. Halos memoryado na ni Althea ang sinabi nito. Tulad ng itinuro sa sulat, kailangan ko ang suportang ito. Wala akong kita. Bago ako magkaroon ng anak, nagtrabaho ako bilang administrator sa isang fitness club. Ngunit pagkatapos ng aking maternity leave, hindi na ako makakabalik doon. Ang schedule ay hindi tugma sa pag-aalaga ng isang taong gulang na bata. Yumuko si Marco sa kanyang abogado at may ibinulong. Tumango si David, gumagawa ng mga bagong tala. Your Honor, ang usapin ng sustento ay maaaring pag-usapan ng hiwalay. Ngunit tungkol sa paghahati ng ari-arian, malinaw na tinutukoy ng marriage settlement na ang kondo na nakuha habang kasal ay mananatili sa pag-aari ng aking kliyente. Ito ay isang 3-bedroom condo sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 milyong piso. Ang aking kliyente ay nag-invest ng kanyang sariling pondo sa pagbili nito na kinita mula sa kanyang negosyo. Ang kondo ay binili sa panahon ng kasal. Tutol ni Althea. Nararamdaman ang galit na nag-aalab sa loob niya. Ito ay magkasamang naipundar na ari-arian. Ayon sa batas, dapat itong hatiin ng pantay kung walang legal na batayan para sa ibang paghahati. Hindi mahalaga kung kaninong pera ito binili. Kung ang pagbili ay ginawa habang kasal, ito ay karaniwang ari-arian ng mag-asawa. May batayan. At iyon ang marriage settlement, sabi ni David, na aking kinukwestiyon. Tumingin si Althea sa hukom. Hinihiling ko sa korte na ideklarang walang bisa ito sa bahaging nagpapalala sa aking kalagayan. Kasabay nito, hindi ako naghahabol sa ari-arian na pag-aari ng aking asawa. Bago kami ikasal, ang kanyang bahay at negosyo na pag-aari niya bago kami ikasal ay manatili sa kanya. Ngunit lahat ng naipundar sa loob ng 10 taon ng kasal ay dapat hatiin ayon sa batas. Muling gumawa ng tala ang hukom at tumingin kay Marco. Marco N. Santos, iginigiit mo ba ang paggamit ng marriage settlement? Tumayo si Marco. Mukha siyang kalmado, kahit na nakaka-relax. Nagsalita siya sa isang pantay at tiwalang tono, tulad ng isang taong sanay na kontrolin ang sitwasyon. Your Honor, hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Kami ni Althea ay pumasok sa isang marriage settlement sa pamamagitan ng parehong kasunduan. Pinirmahan niya ito. Ipinaliwanag lahat ng notaryo, nagtanong ng mga kinakailangang tanong, at tiniyak na naiintindihan niya ang mga kahihinatnan. Ngayon, kapag naghihiwalay na kami, nagpasya siyang hindi niya gusto ang mga kondisyon. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Hindi ako laban sa sustento para sa bata. Anak ko siya. Susuportahan ko siya. Handa akong magbayad ng 1/4 ng aking kita buwan-buwan. Pero ang kondo ay binili gamit ang aking pera. Hindi nagtrabaho si Althea at hindi nag-ambag ng pera sa pagbili. At ayon sa kasunduan, sa akin ito. Ang kondo ay binili habang kasal. Ulit ni Althea. Sa loob ng 2 taon ng pagsasama, lahat ay siniguro natin sa kasunduan.
Lumingon si Marco sa kanya at ngumiti. Malamig ang ngiti, halos mapanghamak. Althea, naiintindihan mo naman siguro na hindi basta-basta maaaring kansilahin ng korte ang isang kasunduan dahil lang sa gusto mong makakuha ng mas malaki ngayon. Kusang loob kang pumirma sa harap ng isang notaryo, sa ilalim ng pressure. Naramdaman ni Althea na nanginginig ang kanyang boses. Ngunit hindi siya sumuko. Pinilit mo ako. Sinabi mo na ito ay isang formalidad lamang, na walang magbabago. Pinilit? Tumawa si Marco, at sa kanyang tawa ay may halong pangiinsulto. Your Honor, ito ay isang kalokohan. Walang anumang pamimilit na nangyari. Ang aking asawa ay nasa hustong pag-iisip nang siya ay pumirma. Bukod dito, mayroon siyang oras upang basahin ang teksto ng kasunduan. Ibinigay sa kanya ng notaryo ang pagkakataong iyon. May karga akong sanggol noon. Mahinang sabi ni Althea. Si Maia ay palaging umiiyak. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Pagod na pagod ako. At nanghihina, dinala mo ang kasunduan. At sinabi mong kailangan kong pirmahan ngayon din, agad-agad. Na ito ay kagyat. Na kung hindi ko pipirmahan, magkakaroon ng problema sa pag-aayos ng papeles ng kondo. Tinapik ng hukom ang kanyang panulat sa mesa. Pakiusap, panatilihin ang kaayusan. Ginang Reyes, mayroon ka bang ebidensya na ang kasunduan ay pinirmahan sa ilalim ng pressure? Natigilan si Althea. Ebidensya? Anong ebidensya? Walang mga saksi. Sila lang ni Marco at ang notaryo na nagpatunay lamang ng mga pirma. Formal na nagtanong ng ilang tanong. Wala po akong dokumentaryong ebidensya. Pag-amin niya. Ngunit sa katotohanan, ang mga kondisyon ng kasunduan ay naglalagay sa akin sa isang napakahirap na sitwasyon. Naiiwan ako kasama ang aking anak na walang tirahan, walang kabuhayan. Ito ay hindi makatarungan. Ayon sa kasunduan, sa diborsyo, wala akong makukuha sa anumang naipundar namin nang magkasama. Ang katarungan ay isang subhektibong konsepto. Tuyong sabi ni David. At ang kasunduan ay isang objektibong dokumento na pinatunayan sa itinakdang paraan. Muling tumingin ang hukom kay Althea. Handa ka bang magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa iyong posisyon? Opo. Tumango si Althea. Kailangan ko ng oras upang tipunin ang lahat ng kinakailangan. Anong mga partikular na dokumento ang plano mong ipakita? Naalala ni Althea ang mga salita sa sulat. Walang partikular na listahan doon. Ngunit naiintindihan niya. Kailangang ipakita na ang kondo ay binili habang kasal. Na wala siyang kita. Na sapat ang kinikita ni Marco para magbayad ng sustento. Isang sertipiko na ako ay nasa maternity leave. Mga dokumento sa kondo na nagpapatunay na ito ay nakuha sa panahon ng kasal. At hinihiling ko sa korte na hingin ang mga talaan ng kita ng respondent upang maayos na makalkula ang sustento at maunawaan ang kanyang mga kakayahang pampinansyal. Tumango ang hukom. Mabuti. Kailangan mo ring maghain ng isang nakasulat na pahayag na tumututol sa marriage settlement na may detalyadong paliwanag ng iyong posisyon. Tukuyin ang mga partikular na probisyon ng batas na sa iyong palagay ay nilalabag ng kasunduan. Ang mosyon para sa paghingi ng ebidensya, tulad ng mga sertipiko ng kita ng respondent, ay dapat ding nasa nakasulat na anyo na nagsasaad kung saan eksaktong nagtatrabaho ang respondent at kung anong mga dokumento ang kailangang hilingin. Ihahanda ko po, sabi ni Althea. Your Honor, muling sumabat si David. Lahat ng ito ay pagpapabagal lamang sa proseso. Ang marriage settlement ay may bisa. Ito ay ginawa ng may pagsunod sa lahat ng mga kinakailangan ng batas. Walang mga batayan para sa pagkansela nito. Ang korte mismo ang magpapasya. Kung may batayan, mahigpit na sagot ng hukom. Itinatakda ko ang susunod na pagdinig sa ika-25 ng Setyembre, alas 2 umaga. Sa oras na iyon, dapat na isumite ng respondent ang lahat ng mga dokumento at nakasulat na mosyon. Ang petitioner ay kailangang magbigay ng mga dokumento sa kondo at mga talaan ng kita ayon sa hiling ng korte.
Hinihiling ko rin sa magkabilang panig na magsumite ng kalkulasyon ng sustento para sa bata, batay sa kita ng petitioner. Hinampas niya ang kanyang martilyo. Tapos na ang pagdinig. Tumayo si Althea, halos hindi siya makatayo. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang likod. Ngunit nagawa niya ito. Sinabi niya ang kailangang sabihin. Hindi siya sumuko. Hindi niya hinayaang matakot siya. Mabilis na lumabas si Marco, kasama ang kanyang abogado, mula sa silid hukuman. Tumayo ang babae mula sa bangko at nagtungo sa labasan. Binigyan si Althea ng isang mapanghamak na tingin at may ibinulong kay Marco. Ngumisi ito bilang tugon. Naiwan si Althea na nakatayo sa tabi ng mesa. Sinusubukang bumalik sa sarili. Kinokolekta ng hukom ang mga papeles. Hindi siya pinapansin. Salamat po. Mahinang sabi ni Althea. Itinaas ng hukom ang kanyang ulo. Para saan? Dahil nakinig po kayo. Dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Judge Reyes. Ngunit strikto ang ngiti. Ito ang aking trabaho. Ihanda ang mga dokumento ng may basehan. At tandaan, ang korte ay nagpapasya batay sa batas at ebidensya, hindi sa emosyon. Kung gusto mong questionin ang marriage settlement, kailangan mo ng matibay na argumento at mga sanggunian sa mga partikular na probisyon ng batas. Tumango si Althea at lumabas sa pasilyo. Nakatayo si Marco sa bintana. Nakikipag-usap sa telepono. Nag-scroll ang babae sa kanyang smartphone, nakasandal sa pader. Nakikipag-usap si Attorney David sa isa sa kanyang mga kasamahan. Tinatalakay ang mga detalye ng ibang kaso. Dumaan si Althea. Sinusubukang huwag tumingin sa kanilang direksyon. Ngunit napansin siya ni Marco. Tinapos ang tawag at humakbang palapit. Althea! Sandali! Huminto siya. Hawak ang kanyang bag. Anong kailangan mo? Lumapit si Marco. Nagsalita ng mahina. Halos malambing. Ngunit sa kanyang mga mata, mababasa ang bakal. Makinig ka sa akin ng mabuti. Maaari kang lumaban hanggat gusto mo. Maaari kang magdala ng mga papeles. Humingi. Questionin ang kasunduan. Ngunit sa huli, makukuha mo lamang ang ipahihintulot ko. Mayroon akong abogado, koneksyon, pera, at wala kang kahit ano. Kung gagawin mo ang sinabi ko, magbabayad ako ng disenteng sustento para kay Maia, at mamumuhay ka ng mapayapa. Kung lalaban ka, wala kang matitira, at maaari mo ring mawala ang bata. Naramdaman ni Althea na naninikip ang kanyang dibdib sa takot. Hindi mo maaaring kunin sa akin ang aking anak. Kaya ko. Ngumisi si Marco. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamahusay na kondisyon. Magaling na yaya, magandang kondo, lahat ng kailangan. At ikaw, ano ang maiaalok mo? Isang inuupahang studio sa gilid ng lungsod at kahirapan. Anumang korte ay papanig sa akin. Kung papatunayan ko na wala kang kakayahang suportahan ang bata, hindi mo magagawa. Bulong ni Althea. Tingnan natin. Humakbang paatras si Marco. Mag-isip ka ng mabuti. Mayroon kang 2 linggo bago ang susunod na pagdinig. Magbago ka ng isip. Itigil mo na ang mga hangal na kahilingang ito. Sumang-ayon ka sa annulment ayon sa kasunduan. At magiging maayos ang lahat. Hindi ako halimaw, Althea. Magbabayad ako para sa bata. Ngunit sa akin ang kondo, binili ko ito gamit ang perang pinaghirapan ko. At wala kang anumang naitulong dito. Tumalikod siya at umalis. Sumunod ang babae. Tumutunog ang mga takong sa sahig na baldosa. Lumingon siya at sinabihan si Althea. Huwag kang magpanggap na bida, matatalo ka rin. Nakatayo si Althea sa isang walang laman na pasilyo. Nanginginig ang buong katawan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Marco. Wala kang matitira. Mawawala sa iyo ang iyong anak. Lumabas siya. Hinawi ng malakas na ihip ng hangin ang kanyang buhok. Tila kasabay ng naguguluhang isipan. Nagdilim ang langit dahil sa mga kulay abong ulap. Kinuha ni Althea ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa business card. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot. Hello? Attorney? Natalia Cruz. Nanginginig ang boses ni Althea. Si Althea Reyes po ito.
Binigyan niyo po ako ng sulat kaninang umaga. Maikling katahimikan. Oo. Kumusta ang pagdinig? Ginawa ko po lahat ng isinulat ninyo. Kinwestiyon ko ang kasunduan. Humingi ako ng sustento at suporta para sa sarili. Pero pinagbantaan ako ni Marco. Sabi niya, kukunin niya ang anak ko. Walang saysay na banta. Kalmadong sagot ni Natalia. Sinusubukan kanyang takutin. Iyon ang kanyang taktika. Pinagdaanan ko na iyan 10 taon na ang nakalipas. Ganoon din ang sinabi niya sa akin. Pero wala akong pera para sa abogado. Naramdaman ni Althea na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano magtipon ng mga dokumento, kung ano ang isusulat sa mga mosyon. Hindi ko man lang maintindihan kung anong mga probisyon ng batas ang dapat kong tukuyin. Magkita tayo ngayong gabi. Alok ni Natalia. Tutulungan kitang ihanda ang lahat ng mga dokumento. Libre. Bakit po? Bulalas ni Althea. Bakit ninyo ako tinutulungan? Muling katahimikan. Pagkatapos, ay isang mahinang buntong hininga. Dahil 10 taon na ang nakalipas, nasa posisyon mo ako. Nakatayo sa parehong pasilyo ng korte. Mag-isa, walang abogado, walang suporta, at walang tumulong sa akin. Nawala sa akin ang lahat. Nanalo si Marco noon dahil hindi ko alam ang aking mga karapatan, pero hindi iyon mangyayari sa iyo. Hindi ko hahayaan. Salamat po. Halos hindi mapigilan ni Althea ang kanyang mga luha. Maraming salamat po. Pumunta ka ng 6:00 ng gabi. Ite-text ko sa iyo ang address. Dalhin mo lahat ng mga dokumento na mayroon ka. Birth certificate, marriage contract, anumang papeles na may kaugnayan sa kondo. Kung mayroon ka pa, maghahanda tayo para sa susunod na pagdinig. Ibinaba ni Natalia ang telepono. Nakatayo si Althea sa gitna ng kalsada. Hawak ang telepono. Sa loob niya, may sumisibol na pag-asa. Maliit, marupok, ngunit buhay. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi. Tumingala si Althea at tumingin sa langit. Dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap. Sumisilip ang araw ng taglagas sa pamamagitan ng mga ito, na may malamlam na liwanag. Kakayanin niya. Kailangan niyang kayanin. Para kay Maia. Para sa kanyang sarili. Nagkamali si Marco. Mayroon siyang maaring mawala. Ngunit mayroon ding dapat ipaglaban. At lalaban siya hanggang sa huli. Alas. Ayos ng gabi. Nakatayo si Althea sa harap ng pinto ng isang apartment sa isang lumang gusali sa isang tahimik na kalye. Malapit sa sentro, ipinadala ni Natalia ang address sa pamamagitan ng text tulad ng ipinangako. Pinindot ni Althea ang doorbell at narinig ang mabilis na mga yapak sa likod ng pinto. Agad na binuksan ni Natalia. Nagpalit na siya. Sa halip na ang striktong kasuotan, nakasuot siya ng maong at isang simpleng kulay abong turtleneck. Nakalugay ang kanyang buhok, walang make-up. Mukha siyang mas bata, ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa pa rin ang parehong katatagan. Pasok ka! Umusog siya. Pumasok si Althea sa isang maliit na pasilyo. Ang apartment ay simple ngunit komportable. Isang silid, na may mga estante ng libro sa mga dingding. Isang mesa sa tabi ng bintana, at isang sofa na puno ng mga unan. Upo ka. Tumango si Natalia patungo sa mesa. Tsaa, kape? Salamat. Hindi na kailangan. Umupo si Althea sa isang upuan at kinuha mula sa kanyang bag ang isang folder ng mga dokumento. Dinala ko lahat ng mayroon ako. Umupo si Natalia sa tapat at kinuha ang folder. Mabilis niyang tiningnan ang mga nilalaman. Marriage contract. Birth certificate ni Maia. Sertipiko mula sa ospital tungkol sa maternity leave. Mabuti. At ang mga dokumento sa kondo? Wala sa akin. Pag-amin ni Althea. Kinuha lahat ni Marco nang palayasin niya ako sa bahay. Hindi ko man lang alam kung kailan eksaktong binili ang kondo. Naaalala ko lang na ito ay kalahating taon pagkatapos ng kasal. Tumango si Natalia. Walang problema. Hihilingin natin ang isang kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds. Doon ay nakasaad ang petsa ng pagpaparehistro ng pag-aari
Kung ang kondo ay binili sa panahon ng kasal, ito ay automatikong itinuturing na magkasamang naipundar na ari-arian. Hindi alintana kung kanino ito nakapangalan. Pero ang marriage settlement ay kukwestiyonin natin. Binuksan ni Natalia ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Ang Artikulo 44 ng Family Code of the Philippines ay nagpapahintulot na ideklarang walang bisa ang isang marriage settlement kung inilalagay nito ang isa sa mga asawa sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Sa iyong kaso, ganoon nga. Ayon sa kasunduan, naiiwan kang walang tirahan, walang ari-arian, kasama ang isang anak. Ito ay isang malinaw na paglala ng iyong kalagayan. Nakikinig si Althea. Takot na may makaligtaang kahit isang salita. Pero paano ito papatunayan? Tinanong ng hukom tungkol sa ebidensya ng pressure. At wala ako noon. Hindi kinakailangang patunayan ang pressure. Tumingin sa kanya si Natalia. Namakulusimong gadaya taya. Sapat na ipakita na ang mga kondisyon ng kasunduan ay hindi makatarungan. Na inaalis sa iyo ang karapatan mo, ayon sa batas. Maaaring ideklara ng korte na walang bisa ang kasunduan, ng buo o bahagya, kung makikita nitong nilalabag nito ang iyong mga karapatan. At kung hindi, kung gayon, mag-aapela tayo, ngunit wag muna nating isipin ang masama. Sa ngayon, ang ating gawain ay maghanda ng mga kapani-paniwalang dokumento. Susulat tayo ng isang pahayag na tumututol sa marriage settlement, mga mosyon para humingi ng mga talaan ng kita ni Marco, at titipunin natin ang lahat ng ebidensya na ang kondo ay magkasamang naipundar na ari-arian. Ipinaharap ni Natalia ang laptop kay Althea. Tingnan mo, ito ang isang halimbawa ng pahayag. Isasaad natin na ang kasunduan ay pinirmahan mo sa isang estado kung saan ikaw ay nasa maternity leave, financially dependent sa iyong asawa, walang pagkakataong makakuha ng independenteng legal na payo na ang mga kondisyon ng kasunduan ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Inaalis sa iyo ang karapatan sa paghahati ng ari-ariang naipundar sa kasal. Binabasa ni Althea ang teksto na mabilis na tinatype ni Natalia sa keyboard. Ang mga salita ay bumubuo ng isang malinaw at lohikal na posisyon. Lahat ay tila kapani-paniwala. At ang mga talaan ng kita ni Marco? Tanong niya. Paano makukuha ang mga iyon? Sa pamamagitan ng korte, patuloy na nag-type si Natalia. Maghahain tayo ng isang mosyon para humingi ng ebidensya. Magpapadala ang korte ng isang kahilingan sa kanyang employer at sa BIR. Si Marco ay may-ari ng isang kumpanya ng konstruksyon. Tama ba? Oo. Marco Construction. Magaling. Isasaad natin ito sa mosyon. Hihilingin nating magbigay ng mga sertipiko ng kita para sa nakalipas na 2 taon, mga tax return, mga bank statement. Ito ay kailangan para sa pagkalkula ng sustento at upang maunawaan ang kanyang tunay na kalagayang pampinansyal. Tahimik si Althea. Pinapanood kung paano nagtatrabaho si Natalia. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Alam niya kung ano ang gagawin. May tiwala siya sa kanyang sarili. Bakit po kayo napakagaling dito? Bulalas ni Althea. Huminto si Natalia at tumingin sa kanya. Dahil kinailangan kong matuto. 10 taon na ang nakalipas. Nang iwanan ako ni Marco. Ako ay tulad mo rin na nalilito. Ako ay 26 taong gulang. 4 na taon kaming kasal. Nagtrabaho ako bilang accountant, maliit lang ang kinikita. Si Marco ay nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo. Nang makahanap siya ng iba, sinabi lang niya, mag-empake ka at umalis. Wala kaming anak, walang marriage settlement, ngunit nagawa niyang ayusin ang lahat kaya't wala akong natira. Nag-hire siya ng isang abogado na nagpatunay na lahat ng ari-arian ay binili gamit ang kanyang pera, na di umano'y hindi ako nag-ambag sa budget ng pamilya. Mag-isa ako, walang abogado. Hindi ko naiintindihan ang aking mga karapatan at natalo ako. Nalulungkot po ako, mahinang sabi ni Althea. Huwag kang malungkot. Ngumiti si Natalia, nang malungkot. Pagkatapos ng diborsyong iyon, nag-aral ako ng abogasya, kumuha ng 2nd degree, at nag-specialize sa family law.
Ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko nahahayaang sirain ng mga taong tulad ni Marco ang buhay ng mga babae. At nang malaman kong nag-asawa siyang muli, at pagkatapos ay naghihiwalay, sinimulan kitang hanapin. Nagtatakang tumingin sa kanya si Althea. Hinahanap ninyo ako? Oo. Sa pamamagitan ng mga kakilala, nalaman ko kung kailan nakatakda ang pagdinig. Pumunta ako sa korte at naghintay. Alam kong darating kang mag-isa, dahil si Marco ay palaging kumikilos sa parehong paraan, nanggigipit, nananakot, pinipilit kang pumirma ng mga hindi patas na kasunduan. Gusto niyang kontrolin, gustong maramdaman ang kapangyarihan. Pero bakit po kayo nagpasyang tulungan ako? Dahil mayroon kang anak. Muling lumingon si Natalia sa laptop. Kami ni Marco ay walang anak. Ngunit ikaw ay may anak na babae. At para sa kanya, kailangan mong manalo sa kasong ito upang siya ay lumaki sa normal na kondisyon. Upang magkaroon siya ng lahat ng kailangan. Naramdaman ni Althea na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po. Hindi ko man lang alam kung paano kayo pasasalamatan. Manalo ka sa kaso. Simpleng sagot ni Natalia. Iyon ang pinakamagandang pasasalamat. Sa sumunod na 2 oras, magkasama silang nagtrabaho. Ipinaliwanag ni Natalia ang bawat punto ng mga pahayag, bawat sanggunian sa batas. Nagsusulat si Althea. Nagtatanong. Sinusubukang tandaan ang lahat. Kaya, inilimbag ni Natalia ang mga dokumento sa printer. Mayroon tayong pahayag na tumututol sa marriage settlement. Musyon para humingi ng ebidensya. Mga talaan ng kita ni Marco. Ngayon, kailangan nating kumuha ng isang kopya ng titulo ng kondo mula sa Registry of Deeds. Ako na mismo ang hihingi nito. Bilang iyong kinatawan, mayroon akong access sa mga electronic service para sa mga abogado. Mas mabilis darating ang kopya sa loob ng 1 o 2 araw ng trabaho. Mahalaga na makuha natin ito bago ang susunod na pagdinig. Tumango si Althea. Nakikinig ng mabuti. Sa kopya ay nakasaad ang eksaktong petsa ng pagpaparehistro ng pag-aari sa kondo, patuloy ni Natalia. Ito ang pangunahing dokumento. Ang dekali, ang bagaan dekali, kung ang petsa ng pagbili ay nasa panahon ng inyong kasal. Ang kondo ay automatikong itinuturing na magkasamang naipundar na ari-arian. Hindi alintana kung kanino ito nakapangalan. Kapag nakuha ko na ang kopya, agad ko itong isasama sa mga materyales ng kaso at ibibigay sa iyo ang isang kopya. Tumango si Althea. Inilalagay ang mga papeles sa folder. At paano ang sustento? Paano ito kakalkulahin? Ayon sa batas, para sa isang anak, isang kapat ng kita ng magulang ang nararapat, ngunit kailangan muna nating malaman ang eksaktong kita ni Marco. Kapag nakuha na natin ang mga sertipiko, gagawa tayo ng kalkulasyon. May karapatan ka rin sa sustento para sa iyong sarili hanggang sa 3 taong gulang ang bata. Ito ay isang hiwalay na kahilingan. At kailangan din itong patunayan na nagsasaad na kailangan mo ng pondo. Wala kang kita. Hindi ka makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga sa bata. Lahat ng ito ay isasaad ko. Naramdaman ni Althea na lumalaki ang determinasyon sa loob niya. Gagawin ko po lahat ng kailangan. Tumingin si Natalia sa orasan. 9:00 na. Tapusin na natin sa ngayon. Sa makalawa, pumunta ka ulit dito. Ihahanda natin ang mga pinal na bersyon ng mga dokumento. At sa Lunes, isusumite natin lahat sa korte. Tumayo si Althea. Yakap ang folder sa kanyang dibdib. Natalia, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Kakayanin mo. May tiwalang sabi nito. Medyo mas matatagalan ka lang. Pero ngayon, nakatipid tayo ng oras. Wala pang 2 linggo bago ang susunod na pagdinig. Kailangan nating matapos ang lahat. Lumabas si Althea. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa mga nakalipas na buwan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, na mayroon pang iba sa mundong ito, na nasa kanyang panig. Nagpunta siya sa kanyang ina, upang kunin si Maaya. Binuksan ni Aling Teresita ang pinto na may iritadong mukha. Tatawagan na sana kita.
Buong araw na nag-aalboroto ang anak mo. Pasensya na, Nay. Kinuha ni Althea ang natutulog na si Maya. Naantala ako. At kumusta ang pagdinig sa korte? Tiningnan ng ina si Althea nang may pagkadismaya. Malamang wala kang nakuha. May nakuha ako. Tiningnan siya ni Althea sa mata. Kinwestiyon ko ang marriage settlement. Humingi ako ng sustento at suporta para sa sarili. At ipaglalaban ko ang aking mga karapatan. Suminghal si Aling Teresita. Mayabang. Matigas ang ulo. Sanay nakinig ka na lang sa akin. Nakipag-ayos sa asawa mo. Hindi. Gusto mo laging masunod ang sa iyo. Hindi ako babalik sa isang taong nagpahiya sa akin. Nay, kalmadong sabi ni Althea. At hindi ko hahayaang hubaran niya ako ng lahat. Tumalikod siya at lumabas kasama ang natutulog na anak. Hindi na hinintay ang sagot. Sa bahay, sa masikip na studio, pinatulog ni Althea si Maiya at umupo sa mesa na may laptop. Kakayanin natin ito, mahal ko. Bulong ni Althea. Hindi ka pababayaan ni Mama. Pangako. Ang mga sumunod na araw ay ginugol sa paghahanda. Nakikipagkita si Althea kay Natalia. Inaayos ang mga dokumento. Nangongolekta ng mga sertipiko. Dumating ang kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds sa ikatlong araw. Ang kondo ay talagang binili kalahating taon pagkatapos ng kasal. Sa panahon ng kasal, ang pag-aari ay nakapangalan kay Marco. Ngunit malinaw na ipinapakita ng petsa ng pagbili, na ito ay magkasamang naipundar na ari-arian. Noong Lunes, isang linggo bago ang susunod na pagdinig, isinumite ni Althea sa korte ang lahat ng mga dokumento. Isang pahayag na tumututol sa marriage settlement, na may paliwanag at mga sanggunian sa mga artikulo ng Family Code. Isang mosyon para humingi ng ebidensya, mga talaan ng kita ni Marco, isang kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds, mga kopya ng marriage contract at birth certificate ng bata, isang sertipiko mula sa ospital tungkol sa maternity leave. Tinanggap ng sekretarya ng korte ang mga dokumento, nilagyan ng selyo, lahat ay tinanggap na. Aabisuhan ang respondent. Lumabas si Althea mula sa gusali ng korte at tinawagan ang numero ni Natalia. Naisumite ko na lahat. Tinanggap nila. Magaling. Narinig sa telepono. Ngayon, hintayin natin ang reaksyon. Si Marco at ang kanyang abogado ay tiyak na maghahain ng pagtutol, ngunit handa tayo. Ang mahalaga ay huwag magpanik at maniwala sa sarili. Salamat, Natalia. Magkita tayo bago ang pagdinig. Pupunta ako para suportahan ka. Ibinaba ni Althea ang telepono at dahan-dahang naglakad sa kalye. Sa loob niya, mayroon pa ring takot. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-asa. Ginawa niya ang unang hakbang. Ngayon, kailangan na lamang niyang hintayin ang sagot. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang isang abiso mula sa korte. Naghain si Marco ng pagtutol sa kanyang mga kahilingan. Isinulat ni Attorney David na ang marriage settlement ay legal, na walang mga batayan para sa pagkansela nito. Na sinusubukan ni Althea na makakuha ng higit pa sa nararapat sa kanya. Binasa ni Althea ang teksto ng mga pagtutol at naramdaman ang galit na kumukulo sa loob niya. Hindi sila susuko, ngunit ganoon din siya. Nasa unahan ang mapagpasyang pagdinig at handa siya. Ang 20 ng Setyembre ay maulap at mahangin. Nagising si Althea ng 6:00 ng umaga. Bagamat ang pagdinig ay nakatakda pa sa 7:00, hindi pa rin siya makatulog. Buong gabi siyang nagpabalik-balik. Iniisip ang darating na araw. Natutulog pa si Maiya sa kanyang kuna. Tahimik na tumayo si Althea. Nagsuot ng parehong kulay abong kasuotan tulad ng dati, at nagsimulang maghanda. Sinuri niya ang folder ng mga dokumento ng 3 beses. Lahat ay naroon. Pahayag na tumututol sa marriage settlement. Mosyon para humingi ng ebidensya. Kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds. Mga sertipiko. Lahat ng inihanda nila ni Natalia sa nakalipas na 2 linggo. 8:00 ng umaga. Dinala niya ang kanyang anak sa ina. Binuksan ni Aling Teresita ang pinto na nakadaster. Tulad ng dati ay hindi masaya. Sa korte na naman,
Lumalaban ka pa rin? Opo, Nay. Inabot ni Althea si Maya. Matigas pa rin ang ulo mo. Tulad ng tatay mo. Buntong hininga ng ina. Sige. Umalis ka na. Pero mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Lumabas si Althea at sumakay ng taxi. Ayaw niyang sumakay ng bus ngayon. Sobrang kaba na niya. Tahimik siyang dinala ng trooper sa lungsod. Tumingin siya sa bintana. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa gusali ng korte, nakilala ni Althea si Natalia. Nakatayo ito sa pasukan na may parehong striktong madilim na kasuotan at may hawak na folder ng mga dokumento. Magandang umaga. Lumapit sa kanya si Natalia. Handa ka na? Hindi ko alam. Tapat na pag-amin ni Althea. Natatakot ako. Normal lang iyan. Pero tandaan mo, alam mo ang iyong mga karapatan. Handa ka. Nasa iyo ang lahat ng argumento. Magsalita ka lang, nang malinaw at may tiwala. Hindi papanig sa iyo ang hukom. Ngunit hindi rin siya lalaban sa iyo. Makikinig siya sa batas. At sinasabi ng batas na makatarungan ang iyong mga kahilingan. Tumango si Althea. Sabay silang pumasok sa gusali. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Sa pasilyo, nakaupo na si Marco, kasama ang kanyang abogado at ang babae. Nang makita si Althea at Natalia, sumimangot si Marco. Abogado ka na niya ngayon? Tanong niya nang may pang-iinsulto kay Natalia. Nakahanap ka ng ganyang kalaking pera, Althea? Hindi ako nagtatrabaho para sa pera. Kalmadong sagot ni Natalia. Nandito ako. Bilang isang kaibigan. At saksi. May karapatan akong dumalo. Sa isang pampublikong pagdinig. Tinitigan siya ni Marco. At biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngisi. Natalia. Bakit mo ito ginagawa? Para maghiganti sa akin? Oo, Marco. Tumingin siya sa kanya ng malamig. Nagulat ka? Naging mas matigas ang tingin ni Marco. Nagpatuloy si Natalia. Ngumiti. Tinutulungan ko si Althea. Na huwag ulitin ang aking mga pagkakamali. Sinasabi ko sa kanya kung paano ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Ang bagay na hindi ko nagawa 10 taon na ang nakalipas. Lumapit si Marco sa kanya, ngunit hinawakan siya ni Attorney David sa balikat. Marco, wag na. Walang saysay ito. Sinusubukan niyang iset up si Althea laban sa akin. Lumingon si Marco kay David. Trabaho niya iyon. Sa pagdinig, malalaman natin ang lahat. Tuyong sagot ng abogado. Bumukas ang pinto ng silid hukuman at tinawag sila ng sekretarya. Pumasok sila at umupo sa kani-kanilang mga pwesto. Nakaupo na si Judge Elena Reyes sa mesa. Pinag-aaralan ang mga dokumento. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nang umupo na ang lahat, ipagpapatuloy natin ang pagdinig sa kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal at paghahati ng ari-arian sa pagitan ni Marco N. Santos at Althea S. Reyes. Nagsumite ang respondent ng mga nakasulat na pahayag at mosyon. Naghain ang petitioner ng pagtutol. Magsimula tayo sa pag-usisa sa mosyon ng respondent para humingi ng ebidensya. Tumingin ang hukom kay Althea. Hinihiling ninyo sa korte na hingin ang mga talaan ng kita ng petitioner. Ipaliwanag ang pangangailangan para sa mga impormasyong ito. Tumayo si Althea. Kumakabog ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang magsalita ng tuwid. Your Honor, kailangan kong malaman ang kita ng aking dating asawa para sa pagkalkula ng sustento, para sa bata, at para sa aking sarili hanggang sa 3 taong gulang ang aming anak. Mahalaga rin ang mga impormasyong ito upang maunawaan ang kanyang mga kakayahang pampinansyal at upang masuri ang mga ambag sa pagbili ng magkasamang naipundar na ari-arian. Your Honor, tumayo si Attorney David. Ang aking kliyente ay hindi tumututol sa pagbibigay ng mga sertipiko ng kita. Handa kaming isumite ang mga dokumentong ito. Mabuti. Tumango ang hukom. Ang petitioner ay obligadong magbigay ng mga sertipiko ng kita para sa nakalipas na 2 taon, 2023 at 2024. Hinihiling ko rin na isumite ang mga tax return para sa mga panahong iyon.
Ang deadline ay bago ang susunod na pagdinig. May isinulat si David sa kanyang notepad. Ibibigay namin. Lumipat ang hukom sa susunod na dokumento. Ngayon, usisain natin ang pahayag ng respondent na tumututol sa marriage settlement. Ginang Reyes, ilahad ang iyong posisyon. Huminga ng malalim si Althea. Ito ang pangunahing sandali. Halos memoryado na niya ang mga artikulo ng batas na tinukoy ni Natalia sa pahayag. Hiniling niyang ideklarang walang bisa ang marriage settlement sa bahaging nagpapalala sa kanyang kalagayan at naglalagay sa kanya sa isang napakahirap. Tumingin ang hukom sa kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds. Ang kondo ay nakuha sa panahon ng kasal. Ito ay kinumpirma ng mga dokumento. Ang kasal ay ginanap noong Agosto 2022. Sa makatuwid, ang kondo ay magkasamang naipundar, na ari-arian. Ngunit ayon sa marriage settlement, nagsimula si David. Nabasa ko na ang kasunduan, pinutol siya ng hukom, at nakikita ko na ang mga kondisyon nito ay talagang naglalagay sa respondent sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Inaalisan siya nito ng karapatan sa paghahati ng ari-ariang naipundar sa kasal. At naiiwan siyang halos walang tirahan, kasama ang isang anak, Your Honor. Iyon ang mga kondisyon na tinanggap ng magkabilang panig, giit ni David. Tumingin ang hukom kay Marco. Marco N. Santos. Sagutin ang tanong. Kailan? At sa anong mga pangyayari pinirmahan ang marriage settlement? Tumayo si Marco. Mukha siyang kalmado. Ngunit napansin ni Althea ang paggalaw ng isang kalamnan sa kanyang pisngi. Your Honor, ang kasunduan ay pinirmahan habang kasal. Pinag-usapan na namin ito noon pa. Sumang-ayon si Althea. Ipinaliwanag lahat ng notaryo. Bakit pinirmahan ang kasunduan sa panahong iyon at hindi bago ang kasal o agad-agad pagkatapos ng kasal? Tanong ng hukom. Nag-atubili si Marco. Hindi kami. Hindi namin naayos ito nang mas maaga. Nagpasya kaming gawin ito sa ibang pagkakataon. Ibig sabihin, inayos ninyo ang marriage settlement sa isang panahon kung kailan ang inyong asawa ay nasa maternity leave, nag-aalaga ng isang sanggol at financially dependent sa inyo? Kusang loob siyang sumang-ayon. Ulit ni Marco. Gumawa ng tala ang hukom. Isasaalang-alang ito ng korte. Isinasaalang-alang din ng korte na ayon sa mga kondisyon ng kasunduan, ang respondent ay halos inaalisang ng karapatan sa anumang ari-ariang naipundar sa kasal na sumasalungat sa Artikulo 39 ng Family Code na nagtatadhana ng pagkakapantay-pantay ng mga bahagi ng mag-asawa sa paghahati ng karaniwang ari-arian. Sinubukang tumutol ni David. Your Honor, ang marriage settlement ay isang kusang loob na kasunduan ng mga partido. Pinahihintulutan ng batas ang mag-asawa na malayang tukuyin ang kanilang rehimeng ari-arian. Pinahihintulutan, sang-ayon ng hukom, ngunit sa kondisyon na hindi inilalagay ng kasunduan ang isa sa mga asawa sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Sa kasong ito, malinaw na nilalabag ng mga kondisyon ng kasunduan ang prinsipyong ito. Naramdaman ni Althea na sumisiklab ang pag-asa sa loob niya. Ginang Reyes. Lumingon sa kanya ang hukom. Nag-claim din kayo ng paghahati ng magkasamang naipundar na ari-arian. Tukuyin kung aling ari-arian ang hinihiling ninyong hatiin. Ang 3-bedroom condo na matatagpuan sa 12 Bayani St. Apartment 45. Malinaw na sinabi ni Althea, ito ay binili sa panahon ng kasal. Nakinumpirma ng kopya ng titulo mula sa Registry of Deeds. Hindi ako naghahabol sa ari-arian ng aking dating asawa bago kami ikasal, ang kanyang bahay at negosyo na pag-aari niya bago kami ikasal. Ngunit hinihiling ko na hatiin ang kondo ng pantay tulad ng itinatadhana ng batas. Your Honor, ang kondo ay binili gamit ang pondo ng aking kliyente. Sinubukang agawin ni David ang inisyatiba. Hindi nag-ambag si Althea sa pagbili nito. Malinaw na naalala ni Althea ang sinabi sa kanya ni Natalia. At nagsalita, ako ay nasa maternity leave. Nag-aalaga sa aming karaniwang anak. Tutol ni Althea. Ayon sa batas, ito ay katumbas ng isang ambag sa budget ng pamilya. Malinaw na sinasabi ng Artikulo 34 ng Family Code na ang ari-ariang naipundar sa panahon ng kasal
ay karaniwan, hindi alintana kung sino sa mag-asawa ang nag-ambag ng pera. Tumango ang hukom. Tama, isinasaalang-alang ng korte na ang respondent ay nasa leave para alagaan ng bata at hindi makapag-ambag ng pera sa pagbili ng kondo. Gayunpaman, hindi nito inaalis sa kanya ang karapatan sa isang bahagi sa magkasamang naipundar na ari-arian. Nagkuyom ng kamao si Marco. Nakita ni Althea kung paano siya namutla. Mabilis na may isinulat si David. Malinaw na sinusubukang maghanap ng mga bagong argumento. Ngayon, tungkol sa usapin ng sustento, patuloy ng hukom. Hinihiling ni Ginang Reyes na magtakda ng sustento para sa bata at para sa kanyang sarili hanggang sa umabot ang bata sa 3 taong gulang. Patunayan ang pangangailangan ng sustento para sa iyong sarili. Huminga si Althea at, tulad ng idinidikta, sinabi ang mga memoryadong parirala. Your Honor, ayon sa Artikulo 195 ng Family Code, ang dating asawa ay may karapatan na makatanggap ng sustento kung siya ay nag-aalaga sa isang karaniwang anak na wala pang 3 taong gulang at nangangailangan ng suportang pinansyal. May tiwalang nagsalita si Althea. Naaalala ang mga salita ni Natalia. Ako ay nasa leave para alagaan ang aking anak na babae. Wala akong kita at hindi ako makapagtrabaho ng buo. Kailangan ko ng pondo upang suportahan ang aking sarili at ang aking anak. Your Honor, handa ang aking kliyente na magbayad ng sustento para sa bata, sabat ni David. Ngunit ang sustento para sa dating asawa ay isang karagdagang pasanin na itinatadhana ng batas. Sabi ng hukom, kung ang dating asawa ay nangangailangan at nag-aalaga ng isang anak na wala pang 3 taong gulang, may karapatan siyang suportahan. Ang tanong lamang ay ang halaga ng sustento na ito. Para dito, kailangan ng mga talaan ng kita ng petitioner. Tumingin siya kay David. Obligado kayong magsumite ng mga sertipiko ng kita sa susunod na pagdinig. Pagkatapos, ay isasaalang-alang ng korte ang usapin ng halaga ng sustento. Mabuti! Ulit ng abogado. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nagaanong tiwala. Gumawa ng ilang tala ang hukom at itinaas ang kanyang ulo. Itinuturing ng korte na kinakailangang ipagpaliban ang pagbibigay ng desisyon hanggang sa makuha ang kumpletong mga talaan ng kita ng petitioner at mga karagdagang dokumento. Gayunpaman, ngayon pa lang ay nagpapahayag na ang korte ng pagdududa sa legalidad ng paggamit ng marriage settlement sa kasong ito dahil ang mga kondisyon nito ay naglalagay sa respondent sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon. Naramdaman ni Althea na kumakalat ang init sa kanyang katawan. Nasa panig niya ang hukom. Nakikita ng hukom ang kawalang katarungan. Ang susunod na pagdinig ay itinakda sa 9 ng Oktubre, 10 ng umaga. Hinampas ng hukom ang kanyang martilyo. Sa oras na iyon, ang petitioner ay obligadong magbigay ng mga sertipiko ng kita at mga tax return. Ang respondent ay maaaring magsumite ng mga karagdagang dokumento na nagpapatunay sa kanyang pangangailangan sa sustento. Tapos na ang pagdinig. Tumayo si Althea. Naramdaman ang panginginig ng kanyang mga binti. Ngunit ito ay panginginig ng ginhawa. Hindi ng takot. Lumabas sila sa silid. Sa pasilyo, hinawakan siya ni Marco sa braso. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Akala mo mananalo ka? Hahanap ako ng paraan para pigilan ka. Bitawan mo siya. Malamig na sabi ni Natalia. Lumalapit. Ngayon din, tiningnan siya ni Marco ng may puot. Ikaw ang nag-udyok sa kanya? Nagpa siya kang maghiganti? Nagpa siya akong tulungan siyang huwag ulitin ang aking mga pagkakamali. Tumayo si Natalia sa tabi ni Althea. Bitawan mo siya, Marco, o tatawag ako ng security. Binitawan niya ang mga daliri at umatras. Magsisisi kayong dalawa. Nakatayo ang babae sa isang tabi. Tinitingnan si Althea ng may halong galit. Lumapit siya kay Marco at bumulong. Tara na, wala rin naman silang makukuha. Ngunit sa kanyang boses, narinig ni Althea ang pagdududa. Tumalikod si Marco at umalis. Sumunod ang babae. Nagtagal si David.
Kinokolekta ang mga papeles at binigyan si Natalia ng isang mapanuring tingin. Magaling ang paghahanda mo sa respondent, sabi niya. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Alam ko, sagot ni Natalia. Ngunit hindi siya susuko. Tumango ang abogado at umalis. Naiwan si Althea at Natalia sa pasilyo. Ang galing mo! Ngumiti si Natalia. Nagsalita ka ng malinaw at may tiwala. Nasa panig mo ang hukom. Salamat sa iyo. Naramdaman ni Althea na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung wala ka, hindi ko ito kakayanin. Kakayanin mo. Inakbayan siya ni Natalia. Medyo mas matatagalan lang. At ngayon, tara na. Ipagdiwang natin ang unang tagumpay. Sa isang tasa ng tsaa, lumabas sila. Kulay abo pa rin ang langit. Ngunit tila sumikat na ang araw para kay Althea. Nagawa niya ito. Hindi siya sumuko. At narinig siya ng hukom. May isa pang pagdinig sa unahan. Ngunit ngayon ay naniniwala si Althea, mananalo siya. Ang ika-9 ng Oktubre ay dumating ng hindi inaasahan. Ang 2 linggo sa pagitan ng mga pagdinig ay lumipas na parang isang araw. Ginugol ni Althea ang oras na ito sa isang napresyon ng paghihintay. Araw-araw na tinitingnan ang kanyang mail at telepono. Takot na may makaligtaang isang mahalagang abiso. Ipinadala ni Marco ang mga sertipiko ng kita 3 araw bago ang pagdinig. Tinulungan ni Natalia si Althea na pag-aralan ang mga dokumento. Lumabas na ang opisyal na kita ni Marco, ay humigit kumulang 350,000 piso bawat buwan. Isang disenteng halaga. Sapat para sa normal na sustento. Ang isang kapat ng halagang ito para sa bata ay 87,500, kinalkula ni Natalia. Dagdag pa ang sustento para sa iyong sarili. Kung magtatakda ang korte ng kahit 50,000, masuportahan mo ang iyong sarili at ang iyong anak. Tumango si Althea. Nakikinig. Ngunit hindi pa rin lubos na naniniwala. Masyadong maraming beses na siyang nabigo sa kanyang mga pag-asa. Noong umaga ng ika-9 ng Oktubre, muli niyang dinala si Maya sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, tahimik si Aling Teresita. Bumuntong hininga lamang ng malalim at kinuha ang apo. Good luck sa iyo, biglang sabi niya. Baka manalo ka talaga. Nagtatakang tumingin si Althea sa kanyang ina. Ngunit isinasara na nito ang pinto. Sa gusali ng korte, muling naghihintay si Natalia. Sabay silang pumasok at umakyat sa pamilyar na pasilyo. Nasa lugar na si Marco, kasama ang kanyang abogado. Dumating din ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi nagaanong tiwala. Kinakabahang nag-scroll sa kanyang telepono. Hindi nag-aangat ng tingin. Nang tawagin sa silid, tahimik na pumasok ang lahat. Nakaupo na si Judge Elena Reyes sa mesa. Sa harap niya, ay isang makapal na folder ng mga dokumento. Ipagpapatuloy natin ang pagdinig sa kaso. Nagsimula siya. Nagsumite ang petitioner ng mga sertipiko ng kita. Pinag-aralan na ng korte ang mga dokumento. Pinag-aralan na rin ng korte ang lahat ng materyales ng kaso at handa nang magbigay ng desisyon sa mga inihahaing kahilingan. Hinawakan ni Althea ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ito na iyon. Ngayon, magpapasya na ang lahat. Tungkol sa usapin ng pagpapawalang bisa ng kasal, tumingin ang hukom sa mga papeles. Parehong panig ay sumasang-ayon sa pagpapawalang bisa. Itinuturing ng korte na posible na pagbigyan ang kahilingang ito, ang kasal sa pagitan ni Marco N. Santos at Althea S. Reyes ay pinawawalang bisa. Gumawa siya ng tala at nagpatuloy tungkol sa usapin ng marriage settlement. Sinuri ng korte ang pahayag ng respondent na tumututol sa marriage settlement at dumating sa sumusunod na conclusion. Ang marriage settlement na ginawa sa pagitan ng mga partido ay talagang naglalagay sa respondent sa isang napaka-hindi kanais-nais na posisyon na sumasalungat sa Artikulo 44 ng Family Code of the Philippines. Ang mga kondisyon ng kasunduan ay nag-aalis sa respondent ng karapatan sa paghahati ng magkasamang naipundar na ari-arian, iniiwan siyang walang tirahan at kabuhayan. Kasabay nito, nasa kanyang pangangalaga ang isang menor de edad na anak. Idineklara ng korte na walang bisa ang marriage settlement sa bahaging nauukol sa paghahati ng magkasamang naipundar na ari-arian.
Naramdaman ni Althea na kumakalat ang init sa kanyang katawan. Kumakabog ang kanyang puso, nang napakalakas na tila naririnig ng lahat sa silid. Namutla si Marco. Mabilis na may isinulat si David sa kanyang notepad, ngunit sa kanyang mukha ay makikita. Naiintindihan niya. Natalo na ang kaso. Tungkol sa usapin ng paghahati ng ari-arian. Patuloy ng hukom sa isang pantay na boses. Ang 3-bedroom condo, na matatagpuan sa 12 Bayani Saint, Apartment 45, ay nakuha sa panahon ng kasal at magkasamang naipundar na ari-arian ng mag-asawa. Nagpasiya ang korte na hatiin ang nasabing ari-arian sa pantay na bahagi sa pagitan ng dating mag-asawa. Bawat isa sa mag-asawa ay nagmamay-ari ng isang bahagi sa karapatan ng pag-aari sa nasabing kondo. Your Honor. Tumayo si David, ngunit ang kondo ay hindi mahahati sa anyo. Paano teknikal na isasagawa ang paghahati? Maaaring tukuyin ng mga partido ang paraan ng paggamit ng kondo. O maaaring bilhin ng isa sa mag-asawa ang bahagi ng isa. Sagot ng hukom. Kung hindi magkakasundo ang mga partido, ang kondo ay ibebenta sa pamamagitan ng subasta, at ang mga nalikom na pondo ay hahatiin ng pantay. At hindi makapaniwala si Althea. Kalahati ng kondo. Kalahati ng 12 milyon. Iyon ay 6 milyon. Sa perang iyon, makakabili ng disenteng tirahan. Hindi man sa sentro, ngunit isang 1-bedroom o 2-bedroom kondo sa gilid ng lungsod. Sariling tirahan para sa kanya. At kay Maya, tungkol sa usapin ng sustento para sa bata. Lumipat ang hukom sa susunod na punto. Nagpasiya ang korte na singilin si Marco N. Santos pabor kay Althea S. Reyes ng sustento para sa menor de edad na anak na si Maya S. Santos sa halagang 1,004 na bahagi ng lahat ng uri ng kita buwan-buwan hanggang sa umabot ang bata sa hustong gulang. Ang tirahan ng bata ay itinakda sa ina, si Althea S. Reyes. Binibigyan ang ama ng karapatan na makipagkita sa anak tuwing ikalawa at ika-4 na Sabado ng buwan mula 10 ng umaga hanggang 6 ng gabi at 2 linggo sa panahon ng tag-araw sa pamamagitan ng kasunduan sa ina. Nagngangalit ang ngipin ni Marco. Nakita ni Althea kung paano nanigas ang mga kalamnan sa kanyang leeg tungkol sa usapin ng sustento para sa dating asawa. Tumingin ang hukom kay Althea. Isinasaalang-alang ng korte na ang respondent ay nasa leave para alagaan ang isang anak na wala pang 3 taong gulang, walang kita at nangangailangan ng suportang pinansyal. Ayon sa Artikulo 195 ng Family Code, ang dating asawa na nag-aalaga sa isang karaniwang anak na wala pang 3 taong gulang ay may karapatan na makatanggap ng sustento mula sa dating asawa na mayroong mga kinakailangang pondo. Nagpasiya ang korte na singilin si Marco N. Santos, pabor kay Althea S. Reyes ng sustento para sa kanya sa halagang 50,000 piso buwan-buwan hanggang sa umabot ang bata sa edad na 3 taon. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. 87,500 para sa bata at 50,000 para sa kanya. 137,500 bawat buwan. Sapat na ito para makabili ng kondo at lahat ng kailangan para kay Maya. At unti-unting bumalik sa trabaho. Your Honor, ito ay isang labis na pasanin para sa aking kliyente. Sinubukang tumutol ni David. Sa kita na 350,000 piso bawat buwan, ang 137,500 ay hindi isang labis na pasanin, sabi ng hukom. Ang desisyon ng korte ay pinal. Ang mga partido ay may karapatan na iapela ito sa Court of Appeal sa loob ng 1 buwan. Hinampas niya ang kanyang martilyo. Tapos na ang pagdinig. Nakatulala si Althea. Hindi makagalaw. Nanalo siya. Nanalo sa lahat. Pagpapawalang bisa, paghahati ng kondo, sustento. Lahat ng kanyang hiniling ay pinagbigyan. Hinawakan siya ni Natalia sa balikat. Althea, tara na. Tapos na ang lahat. Maputla ang kanyang mukha. Nakakuyom ang mga labi. Naninigas ang mga balikat. May ibinubulong sa kanya ang babae. Ngunit, hindi siya tumutugon. Lumapit si David kay Marco. At may sinabing mahina. Tumango ito.
hindi lumingon. Dumaan si Althea sa kanila, hindi tumitingin. Hindi na niya kailangang matakot. Hindi na niya kailangang magtago. Sa labas, huminto siya at huminga nang malalim sa sariwang hangin ng Oktubre. Maliwanag ang langit. Maliwanag ang sikat ng araw. Salamat, Natalia. Lumingon si Althea sa kanya. Kung wala ka, hinding-hindi ko ito kakayanin. Kinaya mo ito sa sarili mo. Ngumiti si Natalia. Nagbigay lang ako ng direksyon. Lahat ng iba pa ay iyong merito. Hindi ka natakot, hindi ka sumuko. Lumaban ka hanggang sa huli. At ngayon, ano? Tanong ni Althea. At ngayon, mamuhay ka. Simpleng sagot ni Natalia. Maghanap ka ng kondo. Ayusin mo ang iyong buhay. Palakihin mo ang iyong anak. Kalimutan mo na si Marco. Wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Tumango si Althea. At kayo po, babayaran ko kayo kapag nakuha ko na ang pera mula sa korte. Hindi. Nagkibit balikat si Natalia. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan kong makita na posible ang katarungan, na ang mga taong tulad ni Marco ay hindi laging nananalo. Pinatunayan mo iyon sa akin. Nagyakapan sila sa pagpapaalam. Kung may kailangan ka, tumawag ka, sabi ni Natalia. Oo naman. Sumakay si Althea ng taxi at nagpunta sa kanyang ina. Binuksan ni Aling Teresita ang pinto. Hawak si Maia. Ano na? Tanong niya nang may pag-aalala. Nanalo ako, Nay. Kinuha ni Althea ang kanyang anak at niyakap. Nanalo ako. Kalahati ng kondo, sustento para kay Maaya, at para sa akin. Lahat. Napasinghap si Aling Teresita at itinapat ang kamay sa bibig. Diyos ko! Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? Totoo. Inilabas na ang desisyon ng korte. Niyakap siya ng ina kasama si Maia. Ang galing mo, anak. Hindi mo ako sinunod at tama ang ginawa mo. Tumawa si Althea sa gitna ng mga luha. Pagkalipas ng 1 buwan, inilagay ang kondo sa subasta. Mabilis na nakahanap ng mamimili. Ang 3-bedroom sa sentro ay isang magandang pagkakataon. Naibenta ang kondo sa halagang 11,800,000 milyon. Bawat isa ay nakatanggap ng 5,900,000. Sa perang iyon, bumili si Althea ng isang 2-bedroom kondo sa gilid ng lungsod. Maliit ngunit maliwanag, na may silid pambata para kay Maia. Sarili niya. Regular na nagbabayad si Marco. Mahigpit itong binabantayan ng mga sheriff ng korte. Pagkalipas ng kalahating taon, pinakasalan niya ang babae. Ngunit hindi na ito mahalaga kay Althea. Ang kanyang buhay ay hindi na nakadepende sa kanya. Isang gabi, habang natutulog si Maia sa kanyang kuna, nakaupo si Althea sa kusina na may isang tasa ng tsaa at nakatingin sa bintana. Malamig sa labas. Dumidilim na ang gabi ng Nobyembre. Nagsisindi na ang mga ilaw ng mga kalapit na bahay. Sa malayo, maririnig ang tawanan ng mga bata na pauwi mula sa paglalaro kasama ang kanilang mga magulang. Mga ordinaryong tunog ng ordinaryong buhay. Ang buhay na kanyang pinangarap. Iniisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay sa loob ng kalahating taon na ito. Kung gaano kasindak na tumayo sa harap ng gusali ng korte noong umagang iyon ng Setyembre, nang tila guguho na ang buong mundo. Kung paano inabot sa kanya ng isang estrangherong babae ang isang sulat, isang maliit na piraso ng papel na nagpabago sa lahat. Kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay nang una niyang binigkas ang mga salita tungkol sa pagtutol sa kasunduan. Kung paano naglabas ng desisyon ang hukom at tila gumaan ang hangin sa silid. Ilang luha ang pumatak sa mga buwang ito. Ilang gabing walang tulog. Habang inaalagaan niya si Maya at iniisip na hindi niya kakayanin. At ngayon, nakaupo siya sa kanyang kusina, sa kanyang apartment. Hindi na siya isang biktima. Isa na siyang nagwagi. Natuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Magsabi ng hindi, humingi ng katarungan. At ang pinakamahalaga, malaya na siya. Malaya sa takot, pagkadepende, sa taong sumubok na sirain siya. Ngumiti si Althea at uminom ng tsaa. Mainit, matamis,
nagpapainit sa loob. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng kumislap ang mga ilaw pamasko sa mga kalapit na bahay. Ang mga parol na nakasabit ay marahang umiindayog sa liwanag ng mga poste ng ilaw, hudyat ng papalapit na Kapaskuhan, at isang bagong, ang kanyang buhay, na siya mismo ang bubuo, para sa kanyang sarili, at sa kanyang anak. Nagising si Althea Reyes ng alas, asis ng umaga dahil